Gusto mo bang malaman kung paano mag-file ng annulment sa Pilipinas? Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga hakbang at proseso ng annulment mula sa mga kinakailangang dokumento hanggang sa mga legal na requirements na dapat mong malaman. Matututunan mo ang step-by-step guide na makakatulong sa iyo upang makapagsimula ng annulment case sa Pilipinas. Ilalahad namin ang mga importanteng detalye tulad ng mga qualifications, mga legal grounds at kung paano pumili ng abogado para sa iyong kaso. Kung ikaw ay naghahanap ng information tungkol sa annulment, ito na ang video para sa iyo. Pero ano nga ba ang annulment? Ang annulment ay isang legal na proseso na nag-aalis ng bisa ng kasal sa ilalim ng mga partikular na kondisyon. Hindi tulad ng divorce, ang annulment ay nag-uugat mula sa mga kondisyon na nagiging dahilan para maging invalid ang kasal, tulad ng psychological incapacity at iba pang mga grounds. Ano ang mga grounds para sa annulment? Para mag-file ng annulment, kailangan mong magkaroon ng valid grounds. Ilan sa mga karaniwang grounds na tinatanggap ng korte ay ang psychological incapacity o hindi kaya ng asawa mong gampanan ang responsibilidad ng kasal. Pangalawa, fraud o panloloko. Halimbawa, itinago ng asawa mo na mayroon siyang sexually transmissible disease, malubhang sakit o itinago niya ang kanyang drug addiction. Pangatlo, lack of parental consent. Kung under 21 kayo nung kinasal at walang pahintulot ang inyong mga magulang. Pang-apat, impotence o hindi kayang makipagtalik. Panglima, ang alinman sa inyo ay of unsound mind o wala sa tamang pag-iisip nung nagpakasal. Pang-anim, ang pahintulot mo o ng iyong asawa sa pagpapakasal ay ginamitan ng force o puwersa, intimidation o pananakit o kaya naman ay undue influence. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang step-by-step guide ng pag-file ng annulment o ang mga hakbang na kailangan mong gawin para magsimula ng annulment case. Una, dapat maghanap ka ng abogado. Ang unang hakbang ay ang maghanap ng abogado na may expertise sa annulment cases. Siya ang magiging katuwang mo sa pag-navigate ng proseso at makakatulong sa paghahanda ng iyong annulment. Pangalawa, ang paghahanda ng mga dokumento na kailangan. Kailangan mong ihanda ang mga importanteng dokumento tulad ng marriage certificate, birth certificates at mga testigo na makakatulong sa iyong kaso. Dapat ay kumpleto ang iyong mga papeles para walang maging aberya sa proseso. Pangatlo, ang pagsumiti ng petition. Matapos ang lahat ng preparations, magsusumiti ka ng annulment petition sa korte. Dito mo ipapasa ang lahat ng mga dokumento at ebidensya na magpapatunay ng grounds ng annulment. Pang-apat, magkakaroon ng court hearings. Kapag natanggap na ang petition, magsusunod-sunod na ang mga court hearings. Dito ay magkakaroon ng mga testimonya, cross-examinations at mga legal na proseso upang matukoy kung valid ang annulment petition mo. Tandaan po natin na mahalaga ring malaman ang ibang detalye sa proseso ng annulment. Una, ang annulment ay isang mahal na proseso. Ang mga legal fees, court fees at fees ng abogado ay maaaring mag-iba, kaya't maghanda na ng budget. Depende rin sa lugar at complexity ng kaso. Ang annulment process ay maaaring tumagal mula 6 na buwan hanggang 1 taon o higit pa. Isang bagay pa, siguraduhing handa kang magbigay ng testimonya o ebidensya na makakapagpatunay sa iyong grounds. Makakatulong ang mga expert witnesses tulad ng psychologist kung ang ground mo ay psychological incapacity. May mga ilang common mistakes na dapat iwasan sa annulment process. Una, huwag mag-atubiling kumonsulta sa abogado bago magsimula, lalo na kung unsure ka sa mga legal na detalye. Ikalawa, maging maingat sa mga dokumento. Siguraduhin lahat ng requirements ay kumpleto at tama. Ang mga maliliit na pagkakamali ay maaaring magresulta sa delay. Maraming salamat po sa panonood. Kung may tanong ka, i-comment lang sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga legal tips. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.